Nag-vibrate ang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Isang maikling tunog na halos hindi marinig sa gitna ng malamyos na tugtugin ng piano sa loob ng marangyang restaurant. Ngunit para kay Kathleen, ang simpleng panginginig na yon ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa kanyang mundo. Bank alert. Your business account is overdrawn. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang wine glass. Hindi. Imposible. Baka nagkamali lang ang sistema. Pinilit niyang ngumiti sa sarili. Itinuon ang tingin sa labas ng bintana, kung saan dahan-dahang pumapatak ang ulan. 10 taon. 10 taon na sila ni Gilbert ngayon. Ang gabing ito ay dapat maging perpekto. 1 oras na siyang naghihintay. Ang steak na inorder niya para sa kanila ay malamang na lumamig na. Ang kandila sa gitna ng kanilang mesa ay unti-unti nang nauupos. Tulad ng kanyang pasensya, napabuntong hininga na lang si Kathleen. Biglang nanlamig ang kanyang tasa ng kape, kasing lamig ng gabing iyon. Naalala niya ang unang anibersaryo nila. Kumain lang sila ng instant noodles sa kanilang maliit na inuupahang apartment. Pero sa bawat subo, sa bawat halakhak, naroon ang pangarap. Pangarap na binuo nilang dalawa. Balang araw, Kath, sabi ni Gilbert noon, habang hinahawi ang buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Dadalhin kita sa pinakamahal na restaurant. Bibilhin ko para sa'yo ang lahat. Hindi niya kailangan ng mamahaling restaurant. Hindi niya kailangan ng kahit ano. Ang kailangan lang niya ay si Gilbert. Siya ang utak sa likod ng kanilang online business. Nagsimula ito sa maliliit na gamit sa bahay, mga damit na siya mismo ang nagmomodelo. Dahil sa kanyang sipag at tiyaga, lumago ito. Ang maliit na apartment ay naging isang malaking bahay. Ang instant noodles ay naging steak at mamahaling alak. Pinili niyang manatili sa bahay para pamahalaan ang negosyo, habang si Gilbert naman ay nagpatuloy sa kanyang trabaho sa opisina. Para sa kanya, iyon ang perpektong setup. Magkatuwang sila. Isang team. Pero nitong mga huling buwan, may nagbago. Ang dating maiinit na yakap ni Gilbert ay naging matabang. Ang mga dating mahahabang kwentuhan ay napalitan ng maiikling sagot. Palagi siyang pagod. Palagi siyang abala sa trabaho. Para rin naman sa atin to, Kath. Para sa pamilya natin. Iyon ang palagi niyang sinasabi. Kaya tiniis niya. Inintindi niya. Muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, isang text message mula kay Gilbert. Sa wakas, mabilis niya itong binuksan. Umaasang mababasa ang mga salitang, "Malapit na ako." O sorry, traffic lang. Pero hindi. Sorry, may bigla ang meeting. Hindi ako aabot. Iyon lang. Walang happy anniversary. Walang babawi ako. Isang malamig at maikling mensahe na parang galing sa isang estranghero. Naramdaman ni Kathleen ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Ngumiti siya sa waiter na lumapit para tanungin kung may kailangan pa siya. Okay lang ako. Paki-cancel na lang po ang isang order. At paki-bill out na rin. Pinilit niyang maging kalmado. Pinilit niyang maging matatag habang naglalakad palabas ng restaurant. Ramdam ang mga mapanuring tingin ng ibang mga customer. Ang babaeng nag-aayos ng mag-isa, naghihintay sa wala. Ang lakas ng ulan, pagsakay niya sa kotse. Kasabay nito ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Bakit, Gilbert? Ano ang nangyari sa atin? Pagdating niya sa kanilang bahay, kadiliman ang sumalubong sa kanya. Walang ilaw. Walang Gilbert. Ang tanging maririnig ay ang pagpatak ng ulan sa bubong at ang tibok ng sarili niyang pusong wasak. Binuksan niya ang kanyang laptop sa sala. Umaasa pa rin na baka may mas mahabang email man lang si Gilbert. Isang paliwanag. Kahit ano. Pero ibang email ang bumungad sa kanya. Isang opisyal na email mula sa bangko. Ang parehong mensahe na natanggap niya kanina. Pero ngayon, may kasama ng mga detalye. Napatakip siya sa kanyang bibig. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi lang ito simpleng overdraft. Ang pinaghirapan niya sa loob ng 5 taon.
Ang milyon-milyong pisong ipon na dapat ay para sa kinabukasan ng kanilang anak. Lahat ng iyon ay wala na. Hindi natulog si Kathleen ng gabing iyon. Ang screen ng laptop ang tanging liwanag sa madilim na sala at ang mga numero sa bank account statement ay parang mga sundalong nakahilera. Tahimik na nagpapahayag ng kanyang pagkatalo. Paulit-ulit niyang ni-refresh ang page. Umaasa na isa lang itong masamang panaginip. Baka sakaling magbago ang mga numero. Baka sakaling bumalik ang perang pinaghirapan niya. Pero hindi. Zero balance. Overdrawn. Sinubukan niyang tawagan si Gilbert 10 beses, 20 beses. Diretso lang ito sa voicemail. Ang bawat ring na hindi sinasagot ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Gilbert sa garahe pasado 3:00 ng madaling araw, mabilis niyang isinara ang laptop. Umakyat siya sa kwarto at nagtalukbong ng kumot, nagkukunwaring tulog. Narinig niya ang marahan niyang pagpasok, ang paghuhubad niya ng damit sa dilim, at ang paghiga niya sa kabilang dulo ng kama, malayo sa kanya. Hindi man lang siya nito niyakap, hindi man lang bumulong ng sorry. Kinaumagahan, naabutan ni Kathleen si Gilbert sa kusina, nagtitimpla ng kape. Ang mamahaling suit nito ay plansadong-plansado, ang buhok ay maayos na nakasgel, parang walang nangyari. Huminga ng malalim si Kathleen bago magsalita. "Gilbert!" Mahina niyang tawag. "Hmm?" Sagot nito, hindi man lang lumilingon. Yung bank account natin, yung sa business, wala nang laman." Natigilan si Gilbert sa paghahalo ng kape. Dahan-dahan siyang humarap at sa unang pagkakataon, nakita ni Kathleen ang inis sa kanyang mga mata. "Anong problema? Gastos ka na naman ba ng gastos?" Parang sinampal si Kathleen sa sinabi nito. "Hindi. Alam mo kung gaano ako kaingat sa perang yon. Bigla na lang nawala, Gilbert. Baka may na-double charge lang o baka may error sa sistema ng bangko." Sabi nito, umiiwas ng tingin. "Huwag mong masyadong problemahin. Ako nang bahalang tumawag sa bangko mamaya." Kinuha nito ang briefcase at humalik sa hangin, malapit sa kanyang pisngi. "Alis na ako. Baka malate pa ako sa meeting." At ganoon lang, umalis ito na parang nag-aalala pa si Kathleen sa wala. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kusina, ramdam ang panlalamig ng buo niyang katawan. Hindi error sa sistema, alam niya. At alam din niyang nagsisinungaling si Gilbert. Isang bagay ang nagtulak sa kanya. Pumanhik siya sa kanilang kwarto at kinuha ang pantalon na isinuot ni Gilbert kagabi. Kinapa niya ang mga bulsa. Walang laman. Pero nang buksan niya ang wallet nito na naiwan sa bedside table, may nahulog na isang resibo. Isang resibo mula sa isang kilalang jewelry store sa mall. Ang petsa. 3 araw lang ang nakalipas. Ang binili, isang Celestine diamond necklace. Ang halaga, halos kalahating ₱1,000,000. Hindi yun ang kwintas na suot niya. Hindi yun regalo para sa kanya. Para kanino ang kwintas na yon, Gilbert? Saan mo kinuha ang perang ipinambili mo nito? Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Kathleen ang kanyang cellphone. May isang paraan para malaman niya. Nag-scroll siya sa kanyang contacts at pinindot ang isang pangalan. Barbara. Ang matalik na katrabaho ni Gilbert. Nag-ring ito ng 2 beses bago may sumagot. "Hello, Kath! Napatawag ka?" Ang boses ni Barbara ay masigla at matamis, gaya ng dati. "Hi, Barbara! Sorry sa abala." Pinilit ni Kathleen na maging normal ang kanyang boses. "Gusto ko lang sanang itanong kung kasama mo ba si Gilbert kagabi. Hindi kasi siya umuwi para sa anniversary namin. Sabi niya may emergency meeting daw." Narinig niya ang isang maikling tawa sa kabilang linya. "Ay oo, grabe nga yung meeting kagabi. Bigla ang pinatawag ni Sir. Inabot na kami ng madaling araw sa opisina. Pasensya ka na ha. Nadamay patuloy ang anibersaryo nyo." Isang kasinungalingan. Isang perpektong pagkakatuhugma
nakasinungalingan. Ah, ganoon ba? Sige, salamat Barbara. Naging malinaw lang ang lahat sa akin ngayon. Sabi ni Kathleen, at may ibang kahulugan ang kanyang mga huling salita. Ibinaba niya ang tawag, malinaw na. Hindi lang si Gilbert, magkasabwat sila. Habang naliligo si Gilbert kinagabihan, kinuha ni Kathleen ang cellphone nito. Mabilis ang kanyang mga daliri habang nagda-download siya ng isang app, isang GPS tracking application. Itinago niya ang icon sa isang folder na hindi nito madalas buksan. Kinabukasan, habang nasa gitna siya ng pag-aasikaso ng mga orders, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang notifikasyon mula sa app. Binuksan niya ito. Isang maliit na tuldok ang kumikislap sa mapa ng syudad. Ipinapakita kung nasaan si Gilbert sa mga oras na yon. Hindi ito nasa opisina. Ang lokasyon, the Grand Monarch Hotel. Nabitawan ni Kathleen ang hawak na ballpen. Bumagsak ito sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging nakikita niya ay ang kumikinang na tuldok sa mapa sa screen ng kanyang cellphone. Ang pangalan ng hotel ay parang apoy na sumusunog sa kanyang mga mata. The Grand Monarch Hotel. Isang daang dahilan ang pumasok sa kanyang isip. Bawat isa ay desperadong sinusubukang takpan ang nag-iisang katotohanang ayaw niyang harapin. Baka may kliyente lang siyang ka-meeting, baka seminar, baka may event lang ang opisina nila. Pero alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang niloloko niya lang ang sarili. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse, hindi nag-abalang magpalit ng damit pambahay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinaaandar ang sasakyan. At ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumalong sa kanyang mga mata. Ginagawang malabo ang daan sa harapan niya. Bawat metro na tinatakbo ng sasakyan palapit sa hotel ay parang isang hakbang palapit sa isang bangin. Gusto niyang huminto. Gusto niyang bumalik. Pero tinulak siya ng isang puwersang hindi niya maintindihan. Isang masakit na pangangailangang makita ang katotohanan. Gaano man ito kasama. Ang lobby ng hotel ay marangya at malamig. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang. At ang mga chandelier ay parang mga bituin na nakasabit sa kalangitan. Pakiramdam ni Kathleen ay hindi siya kabilang doon. Sa kanyang simpleng t-shirt at leggings, sa kanyang magulong buhok at namumugto ng mga mata, mula sa kanyang kinatatayuan, natanaw niya ang lobby bar. Puno ito ng mga taong nakauniporme, mga dayuhan, at mga sosyal na nagtatawanan. Sinuyod niya ng tingin ang lugar. Wala. Nakahinga siya ng maluwag. Isang maliit na bahagi sa kanya ang nabuhayan ng pag-asa. Mali ang hinala ko. Mali ako. At sa kanya narinig. Isang pamilyar na halakhak. Ang halakhak na dati ay musika sa kanyang pandinig. Ang halakhak na dati ay para sa kanya lamang. Nanggagaling ito sa isang sulok ng bar, sa isang mesang medyo nakatago. Dahan-dahan siyang naglakad palapit, nagtatago sa likod ng isang malaking haligi. At doon, nakita niya sila. Nakaupo si Gilbert nakatalikod sa kanya. Kaharap nito si Barbara. Si Barbara na nakasuot ng isang pulang bestida na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakaayos. Ang kanyang makeup ay perpekto. At ang kanyang nangiti. Ang kanyang nangiti ay puno ng tagumpay. Parang tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Kathleen. Tumigil din ang kanyang paghinga. Nakita niya ang pagtaas ng kamay ni Gilbert. May hawak itong isang maliit at eleganteng kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang kwintas ang kumislap sa ilalim ng ilaw ng bar. Ang Celestine Diamond Necklace. Dahan-dahang inilabas ni Gilbert ang kwintas. Tumayo ito at lumipat sa likod ni Barbara. At sa harap ng maraming tao, sa lugar na yon, isinuot niya ang kwintas sa leeg ng babaeng katrabaho lang daw niya. Hinalikan ni Gilbert ang balikat ni Barbara at tumawa si Barbara, isang tawang malandi at puno ng panunukso. Sa hirap at ginhawa, isang boses ang umalingaw-ngaw sa isip ni Kathleen. Ang boses ni Gilbert, 7 taon na ang nakalipas sa harap ng altar. Sa sakit at kalusugan,
Mamahalin kita at paglilingkuran habang ako'y nabubuhay. Isang sampal. Ang eksenang nasasaksihan niya ay isang malakas na sampal ng katotohanan sa kanyang mukha. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Hindi na niya ito pinunasan. Tahimik siyang tumalikod. Walang ingay, walang eksena. Naglakad siya palabas ng hotel, parang isang multo. Ang mga tunog sa paligid niya ay nawala. Ang nakikita lang niya ay ang imahe ni Gilbert at Barbara na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Pagsakay niya sa kotse, hindi niya ito agad pinaandar. Sumubsob siya sa manibela at doon ibinuhos ang lahat. Humagulgol siya, isang iyak na hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa galit. Galit sa sarili. Pagdating niya sa bahay, diretso siya sa kanilang kwarto. Huminto siya sa harap ng malaking salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babae sa salamin ay mukhang pagod. Ang kanyang buhok ay walang ayos. Ang kanyang damit ay luma. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkalito. Hindi niya nakilala ang babaeng ito. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at pinunasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Pinunasan niya ang mga ito hanggang sa wala nang matira. Ang sakit sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan. Ang kalituhan ay naging kalinawan. Isang malamig at matigas na tingin ang pumalit dito. Isang tingin na puno ng determinasyon. Tinitigan niya ang sarili sa salamin at bumulong. Tapos na ang pagiging tanga ko. Kinabukasan, may ibang Kathleen ang gumising. Ang sakit ay naroon pa rin, isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Pero sa ilalim nito, may bagong apoy na nagsimulang mag-alab. Isang apoy na pinaghalong galit at determinasyon. Hindi na siya umiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Ngayon, panahon na para kumilos. Naligo siya ng matagal, hinayaang hugasan ng tubig ang mga bakas ng kanyang kahinaan kagabi. Pagkatapos, humarap siya sa kanyang aparador. Nilagpasan ang mga luma at maluluwag na damit pambahay. Pinili niya ang isang damit na matagal na niyang hindi isinusuot. Isang simpleng itim na bestida na bumabagay sa kanyang hugis. Naglagay siya ng kaunting makeup, sapat lang para takpan ang pamumugto ng kanyang mga mata. Inayos niya ang kanyang buhok. Pagbaba niya para mag-almusal, naabutan niyang nagbabasa ng dyaryo si Gilbert. Nang makita siya nito, bahagya itong natigilan. "Wow!" sabi nito. Ibinababa ang dyaryo. "Saan ang punta mo? May okasyon ba?" Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Kathleen, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Wala naman. Naisip ko lang, siguro panahon na para alagaan ko naman ang sarili ko." Nagkibit balikat lang si Gilbert at bumalik sa pagbabasa. Hindi na pinansin ang pagbabago sa asawa. Para sa kanya, marahil isa lang itong paraan ni Kathleen para makuha muli ang kanyang atensyon. Pero mali siya. Pagkaalis ni Gilbert, ang unang ginawa ni Kathleen ay hindi buksan ang kanyang online store. Sa halip, binuksan niya ang kanyang laptop at nag-search. Private Investigator, Manila. Pumili siya ng isang ahensya na may magagandang review, isang ahensya na mukhang professional at diskreto. Tumawag siya at nag-set ng appointment para sa hapong yon. Pagkatapos, pumunta siya sa gym. Isang gym na malapit sa kanilang bahay na palagi niyang dinadaanan pero hindi pinapansin. Nag-enroll siya para sa isang taong membership. Ang pisikal na sakit na naramdaman niya sa bawat pag-angat ng weights, sa bawat patak ng pawis, ay naging isang paraan para ilabas ang emosyonal na sakit na kinikimkim niya. Nang hapon na yon, sa isang maliit at tahimik na coffee shop, nakipagkita si Kathleen sa private investigator. Si Mr. Reyes, isang lalaking nasa edad 50, ay may seryosong muka at matalas na mga mata. "Ano po ang maipaglilingkod ko, Mrs. Villafuerte?" tanong nito. "Gusto kong ipaimbestigahan ang asawa ko." Diretsong sabi ni Kathleen,
Walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. At ang kasama niyang babae, ibinigay niya ang lahat ng detalye. Ang pangalan ni Gilbert at Barbara, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan nila, ang mga hinala niya tungkol sa pera. Tumango-tango si Mr. Reyes habang nagsusulat sa kanyang maliit na notebook. I understand. This is not just about infidelity anymore. This could be a case of estafa. Umuwi si Kathleen na may kaunting gumaan ng pakiramdam. May ginagawa na siyang tama. Nang gabing iyon, dumating si Gilbert na may dalang bulaklak, isang palatandaan ng pagkakasala. Para sa'yo, sabi nito. Iniabot ang bouquet. Sorry para kagabi. Tinanggap ni Kathleen ang mga bulaklak at ngumiti. Salamat. Ang ganda. Inilagay niya ito sa isang florera, pagkatapos ay naghanda ng hapunan na parang walang nangyari. Habang kumakain sila, si Kathleen ang unang nagsalita. Kumusta pala si Barbara? Tanong niya, sa pinaka-inosenteng tono na kaya niya. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Baka gusto mo siyang imbitahan dito para sa hapunan minsan? Nabulunan si Gilbert sa kanyang kinakain. Ha? Busy yon. Maraming trabaho. Sayang naman, sabi ni Kathleen. Close pa naman kayo. Naalala ko nga, palagi mo siyang nababanggit. Mukhang napakabait niya at mapagkakatiwalaan. Ang bawat salita ay may dalang patalim. Pero ngumiti lang si Kathleen habang pinapanood ang dahan-dahang pagkawala ng kulay sa mukha ng kanyang asawa. Kinabukasan na nagpatuloy si Kathleen sa kanyang bagong routine, gym sa umaga, pag-aasikaso sa negosyo. Pero may idinagdag siya. Binuksan niya ang isang bagong bank account sa ibang bangko, sa ilalim lamang ng kanyang pangalan. Ang lahat ng bagong bayad mula sa kanyang mga kliyente ay doon na niya idinidirekta. Paunti-unti, nagsimula siyang bumuo muli ng kanyang sariling pundasyon. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga stocks, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Hello? Mrs. Villafuerte? Si Mr. Reyes ito. Napatigil si Kathleen Salin sa kanyang ginagawa. Mr. Reyes, may balita na po ba kayo? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng investigador sa kabilang linya. Mayroon, ma'am, sabi nito. At kailangan niyong paghandaan ang sarili niyo. Bakit po? Ano po ang nalaman ninyo? Mrs. Villafuerte, seryosong sabi ni Mr. Reyes, ang sitwasyon ninyo ay mas malala pa sa inaakala nyo. Hindi lang ito tungkol sa pambababae. Ito ay isang plano. Kinabukasan, sa parehong coffee shop, inilatag ni Mr. Reyes ang isang brown envelope sa ibabaw ng mesa sa pagitan nila ni Kathleen. Ang mga kamay ni Kathleen ay malamig at ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa loob ng kanyang dibdib. May kung anong takot siyang naramdaman na ang laman ng envelope na yon ang tuluyang dudurog sa kung anumang natitira pa sa kanyang pagkatao. Bago ko buksan ito, sabi ni Mr. Reyes sa mahinahon ngunit seryosong boses, gusto kong malaman mo na ang mga susunod mong makikita ay maaaring mahirap tanggapin. Tumango lang si Kathleen, hindi makapagsalita. Hinanda niya ang kanyang sarili, binuksan ng investigador ang envelope at inilabas ang isang serye ng mga dokumento. Ang una ay mga kopya ng bank statement mula sa nawalang business account. May mga pulang bilog sa bawat malalaking withdrawal na ginawa sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Gaya ng hinala mo, Mrs. Villafuerte, regular ang pagwi-withdraw ng asawa mo. Maliliit na halaga noong una hanggang sa lumaki ng lumaki. Paliwanag ni Mr. Reyes, itinuturo ang mga petsa at halaga. Pero hindi yon ang nakapagpatigil sa paghinga ni Kathleen. Ang sunod na ipinakita ni Mr. Reyes ay mga kopya ng bank transfer. Malalaking halaga, daan-daang libong piso bawat transaksyon na inilipat mula sa kanilang account patungo sa isang account ng isang kumpanya. Ang pangalan ng kumpanya, BG Holdings Inc.
BG Holdings? Naguguluhang tanong ni Kathleen. Ano ang kumpanya yan? Wala namang kaming investment na ganyan. Iyan din ang una kong inisip. Sabi ni Mr. Reyes, inilabas niya ang isa pang dokumento, isang kopya ng business registration mula sa SEC. Itinuro niya ang mga pangalan ng mga incorporators. Nanginginig na binasa ito ni Kathleen. President, Barbara Gomez. Treasurer, Gilbert Villafuerte, BG Holdings. Barbara Gilbert. Hindi, bulong ni Kathleen, napahawak sa kanyang bibig. Hindi totoo yan. I'm afraid it is, ma'am. It's a shell corporation. Itinakda nila ito 3 buwan na. Ang nakalipas. Ang address ng opisina ay isang P.O. box lang. Dito nila inililipat ang pera mo. Malumanay na paliwanag ng investigador. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ito ay hindi lang basta pagnanakaw. Ito ay planado. Isang detalyadong konspirasyon sa pagitan ng kanyang asawa at ng babaeng tinuring niyang kaibigan. Naalala niya ang mga pagkakataon na bumibisita si Barbara sa kanilang bahay. Ang mga inosenteng tanong nito tungkol sa kanyang negosyo. Wow, Kath, ang galing mo naman. Siguro ang laki na ng kinikita mo, no? O friend, paano mo ba napapalago yung business mo? Baka may tips ka naman dyan. Hindi iyon paghanga. Iyon ay pangingilatis. Kinukuha nito ang impormasyong kailangan nito para sa kanilang masamang plano. There's more, sabi ni Mr. Reyes, at ang puso ni Kathleen ay lalo pang nanikip. Nag-background check ako kay Miss Gomez. Hindi ito ang unang beses niyang masangkot sa ganito. Meron siyang record ng isang small-scale estafa case, 5 taon na ang nakalipas. Na-dismiss ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya, pero ang pattern ay pareho. Isang profesional na manloloko. At ang kanyang asawa ay kasabwat nito. Isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Kathleen. Noong 1 buwan, nag-usap sila ni Gilbert tungkol sa pagbili ng isang bagong property para sa kanilang pamilya. Huwag muna ngayon, Kath, sabi ni Gilbert noon. Mag-ipon pa tayo. May magandang investment opportunity akong tinitingnan. Mas malaki ang kikitain natin doon. Iyon pala iyon, ang investment opportunity. Ang BG Holdings, ang sarili niyang pera. Nag-angat ng tingin si Kathleen mula sa mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay tuyo, pero sa loob, ang kanyang kaluluwa ay humihiyaw. Ano pa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Huminga ng malalim si Mr. Ida Reyes bago ilabas ang huling ebidensya. Isang maliit na digital voice recorder. Naging masuwerte kami. Nag-uusap sila sa isang cafe malapit sa kanilang opisina. Nai-record ng isa sa mga tauhan ko ang kanilang pag-uusap kahapon. Pinindot niya ang play button. Unang narinig ang boses ni Barbara. Malandi at puno ng kasakiman. Nakuha mo na ba yung huling batch? Malapit na, Gib. Konting tiis na lang. Pagkatapos nito, aalis na tayo. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan hindi na tayo mahahanap ng asawa mong martir. Sumunod ang boses ni Gilbert. Ang boses na minahal niya. Puno ngayon ng pag-aalinlangan at kasinungalingan. Alam ko, medyo kinakabahan lang ako. Baka maghinala na si Kathleen. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Barbara. May halong tawa. Masyadong tiwala sa'yo yon. Akala niya, prinsipe ka pa rin niya. Hindi niya alam. Ang prinsipe niya ang unti-unting sumisira sa kaharian niya. Isa pang malaking transfer, Gib. Yung pinakamalaki. Pagkatapos, game over na. Pinatay ni Mr. Reyes ang recorder. Ang katahimikan sa coffee shop ay nakakabingi. Tapos na. Wala nang duda. Wala nang puwang para sa pagtanggi. Game over. Ngunit sa isip ni Kathleen, hindi para sa kanya ang katapusan ng laro. Para sa kanila. Itinikom niya ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Isang malamig na determinasyon ang dumaloy sa kanyang mga ugat.
pinapalitan ng sakit at pagkabigla. Mr. Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at hindi nanginginig. Magkano ang kailangan ko para ituloy natin ito hanggang sa dulo? Ang laro ay nagsisimula pa lang at sa pagkakataong ito, si Kathleen na ang magtatakda ng mga patakaran. Naramdaman ni Gilbert ang bigat ng wedding ring sa kanyang daliri habang naghihintay siya sa loob ng kanyang kotse sa isang madilim na parking lot. Pakiramdam niya ay isa itong posas, isang paalala ng buhay na malapit na niyang iwanan. May kaunting kirot ng konsensya. Naalala niya ang mukha ng kanyang anak. Naalala niya ang mga ngiti ni Kathleen nung nagsisimula pa lang sila. Ang babaeng yon, ibinigay ang lahat para sa kanya at ito ang igaganti niya. Pero mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Para rin naman sa akin to, sabi niya sa sarili. Pagod na akong maging anino lang niya. Pagod na akong marinig ang mga papuri ng ibang tao para sa kanya habang ako, isang simpleng empleyado lang. Binuksan niya ang pinto ng kotse nang makita niya ang figura ni Barbara na papalapit. Pumasok ito sa passenger seat, dala ang amoy, ang mamahaling pabango at kasinungalingan. Naramdaman ni Gilbert ang bigat ng wedding ring sa kanyang daliri habang naghihintay siya sa loob ng kanyang kotse sa isang madilim na parking lot. Pakiramdam niya ay isa itong posas, isang paalala ng buhay na malapit na niyang iwanan. May kaunting kirot ng konsensya. Naalala niya ang mukha ng kanyang anak na mahimbing na natutulog kanina. Naalala niya ang mga ngiti ni Kathleen nung nagsisimula pa lang sila, puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang babaeng iyon, ibinigay ang lahat para sa kanya at ito ang igaganti niya. Pero mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Para rin naman sa akin to, sabi niya sa sarili. Pinapatigas ang kanyang puso. Pagod na akong maging anino lang niya. Pagod na akong marinig ang mga papuri ng ibang tao para sa kanya habang ako, isang simpleng empleyado lang. Binuksan niya ang pinto ng kotse nang makita niya ang figura ni Barbara na papalapit. Pumasok ito sa passenger seat, dala ang amoy ng mamahaling pabango at kasinungalingan. Bakit ang tagal mo? Bungad agad ni Gilbert. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabahala. Kanina pa ako dito. Relax, Gabe. Malamig na sabi ni Barbara. Inilagay ang kanyang kamay sa hita ni Gilbert. Wala namang makakakita sa atin dito. Besides, I have good news. Pero hindi napakali si Gilbert. Nitong mga nakaraang araw, napapansin niya ang pagbabago kay Kathleen. Ang bigla nitong pag-aayos sa sarili. Ang mga kakaibang ngiti nito. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Iba na si Kathleen na Barb, sabi niya. Halos pabulong Nag-aalala ako. Baka may alam na siya. Tumawa si Barbara, isang tawang nakakainsulto. My dear Gilbert, huwag kang paranoid. Babae lang yan. Malamang nagpapapansin lang sa'yo kasi hindi mo na siya binibigyan ng atensyon. Mas maganda nga yan, di ba? Habang busy siya sa pagpapaganda, busy tayo sa pagpapayaman. Idinikit ni Barbara ang kanyang labi sa taingan ni Gilbert. Nakausap ko na ang kontak natin. Handa na ang lahat para sa atin. Ang kailangan na lang natin ay ang huling pondo. The final push. Isang malaking transfer at malaya na tayo. Naramdaman ni Gilbert ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Magkano? Lahat ng natitira. Diretso niyang sagot. Ubusin mo na ang account, Gilbert. Iyon ang magiging ticket natin palayo dito. Nababaliw ka na ba? Paano kung mapansin niya agad? Malalaman niyang ako ang kumuha. At anong gagawin niya? Tatawag ng pulis? Muling tumawa si Barbara. Wala siyang ebidensya laban sa atin. Ang BG Holdings ay isang lehitimong kumpanya. Isa itong investment. At kapag nalaman niya, wala na tayo. Nakaalis na tayo ng bansa. Ipinakita ni Barbara ang screen ng kanyang cellphone. 2 business class tickets papuntang Cayman Islands. Isang lugar na walang extradition treaty sa Pilipinas. Nakita ni Gilbert ang pangalan niya sa ticket. Nakita niya ang pangako ng isang bagong buhay.
Isang buhay na walang utang, walang anino ni Kathleen. Isang buhay kung saan siya ang bida. Ang pagkakasala ay dahan-dahang natabunan ng kasakiman. Kinabukasan, habang nasa opisina, binuksan ni Gilbert ang online banking portal. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinitipa ang mga detalye ng huling bank transfer. Ang buong natitirang milyon-milyong piso diretso sa account ng BG Holdings. Sa bawat numerong kanyang inilagay, parang may boses sa kanyang isip na sumisigaw na huminto. Pero ang imahe ni Barbara at ng kanilang kinabukasan sa isang paraiso ang mas nangingibabaw. Pinindot niya ang confirm button. Nagawa na niya. Wala nang balikan. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Gilbert, nadatnan niya ang isang kakaibang eksena. Ang kanilang hapagkainan ay nakaayos ng maganda. May mga kandila at isang bote ng alak. At si Kathleen, nakaupo doon, naghihintay sa kanya na may isang mahiwagang ngapangiti. "Hi, mahal?" Bati nito. Ang boses ay kalmado at malambing. "Na-miss kita." Napatayo si Gilbert sa kinatatayuan niya. Pakiramdam niya ay nahuli siya sa akto. "Anong meron?" Nauutal niyang tanong. "Wala naman," sabi ni Kathleen. "Naisip ko lang, matagal na tayong hindi nagkakaroon ng quality time. Palagi ka kasing busy." Lumapit ito sa kanya at inabot ang isang travel brochure. "Nagbook ako ng trip para sa pamilya natin. Sa Palawan, sa susunod na linggo. Para makabawi naman tayo sa isa't isa." Tinitigan ni Gilbert ang brochure, pagkatapos ay ang nakangiting mukha ni Kathleen. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito ngiti ng pagmamahal. Ito ay ngiti ng isang taong may alam. Isang taong naghihintay. Pakiramdam ni Gilbert ay isa siyang daga na unti-unting lumalakad papasok sa isang patibong. Ang nangiti ni Kathleen ay kasing tamis ng alak na isinasalin niya sa baso ni Gilbert. Ang mga kandila sa gitna ng kanilang mesa ay nagbibigay ng malambot na liwanag, lumilikha ng mga anino na sumasayaw sa pader. Isang perpektong eksena ng pag-ibig, isang perpektong kasinungalingan. "Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko?" Tanong ni Kathleen habang inilalapag ang travel brochure sa tabi ng plato ni Gilbert. "Naisip ko, kailangan nating mag-relax. Tayong tatlo, bilang isang pamilya." Nakita niya ang gulat at pagkalito sa mga mata ni Gilbert. Nakita niya kung paano nito pilit nang ngumiti. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Siyempre, mahal, magandang ideya yan. Para kay Kathleen, ang gabing iyon ay isang pagganap. Siya ang aktres, direktor, at manunulat ng dula. Bawat ngiti, bawat salita, bawat haplos ay kalkulado. Ipinakita niya ang sarili bilang isang asawang desperadong sinusubukang ayusin ang kanilang nasisirang pagsasama. At naniwala si Gilbert. O mas tamang sabihin, pinili nitong maniwala dahil iyon ang mas madali. Kinabukasan, habang si Gilbert ay nasa trabaho, abala sa pagpaplano ng kanyang pagtakas, si Kathleen naman ay abala sa pagpaplano ng kanyang hustisya. Sa isang maliit na conference room sa opisina ng kanyang bagong abogado, si Attorney Sandoval, nakaharap niya ang dalawang pulis na nakasibilyan. Nasa ibabaw ng mesa ang lahat ng ebidensya na nakalap ni Mr. Reyes. "Mrs. Villafuerte, this is airtight," sabi ni Attorney Sandoval, isang matapang na babaeng abogado. "The bank transfers, the corporate registration under their names, and the recording. This is a clear case of large-scale estafa and conspiracy." Ipinaliwanag ng isa sa mga pulis, isang senior inspector, ang kanilang plano. "Hindi natin sila pwedeng arestuhin kaagad. Kung gagawin natin yan, maaari pa nilang itago ang pera. Ang pinakamagandang gawin ay hulihin sila sa akto, sa mismong oras na sinusubukan na nilang tumakas dala ang pera. Sa airport," sabi ni Kathleen. Ang kanyang boses ay matatag. "Exactly," sagot ng inspektor. "Kailangan lang namin ang signal nyo.
Kailangan naming malaman kung kailan at saan sila aalis. Ako na po ang bahala doon, tiniyak ni Kathleen. Nang gabing iyon, naramdaman ni Kathleen ang bigat ng lahat ng nangyayari. Pumasok siya sa kwarto ng kanyang 6 na taong gulang na anak, si Marco. Mahimbing itong natutulog, payapa ang muka, walang kamalay-malay sa bagyong paparating sa kanilang pamilya. Hinaplos niya ang buhok nito at hinalikan ito sa noo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa pisngi ng bata. "Pangako anak," bulong niya sa hangin. "Aayusin ko to. Gagawin ko ang lahat para maging maayos ang kinabukasan mo, kahit anong mangyari." Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para gawin ang huling hakbang ng kanyang plano. Kinahaponan kinabukasan, habang nanonood ng TV si Gilbert sa sala, sinadya ni Kathleen na sagutin ang isang tawag sa telepono sa lugar kung saan maririnig siya nito. "Hello? Yes, this is Kathleen Villafuerte," sabi niya sa malakas at malinaw na boses na may halong Ingles para maging mas kapani-paniwala. "Oh, wonderful. The wire transfer from the US client is confirmed. That's great news." "Yes, the 7-figure deal. It should reflect in my account in about 3 to 4 banking days? Okay, thank you so much for the update. Bye." Ibinaba niya ang telepono at pasimpleng sumulyap kay Gilbert. Nakita niya ito. Ang mabilis na pag-angat ng ulo nito. Ang kislap ng kasakiman sa mga mata nito na mabilis din nitong itinago. Ang pain ay inihagis na. Kailangan na lang niyang maghintay na kagatin ito. Hindi siya nabigo. Nang hating gabi na at akala ni Gilbert ay tulog na siya, binuksan ni Kathleen ang kanyang laptop. Sa screen, lumabas ang isang mirror image ng cellphone ni Gilbert. Isang huling serbisyo mula kay Mr. Reyes. Nakita niya ang pagbukas ng messaging app. Nakita niya ang pangalan ni Barbara. At nakita niya ang mensaheng tinitipan ni Gilbert, salita sa bawat salita. "Narinig ko. May malaking pera siyang darating. Kailangan na nating umalis." Bago pa niya ma-secure yon. Airport, 3 araw mula ngayon. Ilang sandali lang, dumating ang reply ni Barbara. "Perfect. See you, my love." Isinara ni Kathleen ang laptop. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi sa dilim. Hindi ito ngiti ng kaligayahan. Ito ay ngiti ng pagtatapos. "Game over!" bulong niya sa sarili. Ang araw ng pag-alis ni Gilbert ay nagsimula tulad ng anumang ordinaryong araw. Nagtimpla si Kathleen ng kape. Naghanda siya ng almusal para sa kanilang anak. Ang kanyang mga galaw ay kalmado at walang pagmamadali, na para bang isa lang itong normal na Biyernes. Ngunit sa ilalim ng payapang anyo na yon, ang bawat ugat sa kanyang katawan ay alerto. Ang kanyang isip ay matalas na parang isang bagong hasang kutsilyo. Nakita niyang bumaba si Gilbert mula sa kanilang kwarto. Dala ang isang maliit na maleta. Ang kanyang damit ay plansado. Ang kanyang mukha ay masaya. Mukha siyang isang taong handa nang salubungin ng isang magandang kinabukasan. "Good morning!" bati nito. Hinalikan siya sa pisngi. Ang halik ay malamig at walang pakiramdam. "Maaga ang flight ko. Isang mabilis na business trip lang sa Cebu. Isang kasinungalingan. Isa sa marami." "Ganun ba?" sagot ni Kathleen at ngumiti. "Kumain ka muna. Nagluto ako ng paborito mo." Pinanood niya itong kumain. Pinanood niya ang bawat pagsubo, bawat pag-inom ng kape. Sinusubukang kabisaduhin ang mukha ng lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang lalaking sumira sa kanya. Pagkatapos kumain, umakyat si Gilbert para kunin ang natitira pa niyang gamit. Sumunod si Kathleen. Nakita niya itong isinasara ang kanyang maleta. "Siguraduhin mong dala mo lahat ng kailangan mo," sabi ni Kathleen habang inaayos ang kwelyo ng polo ni Gilbert. "Baka wala kang mabili doon sa pupuntahan mo." May kahulugan ang kanyang mga salita, ngunit hindi ito napansin ni Gilbert. Ang isip nito ay nasa ibang lugar na, sa paraisong naghihintay sa kanya. "Okay na to. Sige na, aalis na ako," sabi nito.
Sabik nang makaalis. Sa may pintuan bago ito tuluyang lumabas, niyakap siya ni Kathleen. Isang mahigpit na yakap. Naramdaman niya ang pagtibok ng puso nito, isang pusong puno ng pananabik para sa ibang babae. Gilbert, bulong niya sa tainga nito. Ang kanyang hininga ay mainit at ang kanyang mga salita ay puno ng lason na hindi nito naramdaman. Mag-iingat ka. Bumitaw siya sa yakap. Tumalikod si Gilbert at naglakad palayo ng hindi lumilingon. Isinara ni Kathleen ang pinto. Napasandal siya dito at sa unang pagkakataon sa buong umaga, pinahintulutan niya ang sarili na huminga ng malalim. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Kathleen ng bahay. Isang itim na sasakyan ang naghihintay sa kanya sa kanto. Pagsakay niya, nandoon na si Mr. Reyes. Okay ka lang, ma'am? Tanong ng investigador. Okay na okay, sagot ni Kathleen. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa papalayong sasakyan ni Gilbert. Sinundan nila ito sa isang ligtas na distansya. Nakita nilang huminto ang sasakyan ni Gilbert sa isang coffee shop. Ilang sandali pa, isang babae ang sumakay sa passenger seat, si Barbara. Naghalikan sila, hindi alintana kung may makakakita. Isang halik ng tagumpay. Nakuha ng team ko, sabi ni Mr. Reyes. Itinuro ang isang van na nakaparada sa di kalayuan. Puno ng kayabangan. Akala nila, nanalo na sila. Tumuloy ang dalawang sasakyan patungo sa airport. Si Kathleen ay nakarating doon ng mas maaga. Dumaan sa ibang entrance. Sa loob, sumalubong sa kanya ang dalawang pulis na nakasibilyan mula sa kanilang pagpupulong. Handa na ang lahat, Mrs. Villafuerte? Sabi ng isa. Nakaposisyon na kami sa lahat ng exit. Hihintayin na lang namin ang hudyat ninyo. Tumango si Kathleen. Humanap siya ng isang lugar kung saan kitang-kita niya ang check-in counters, ngunit hindi siya madaling makita. Naghihintay siya. Bawat minuto ay parang isang oras. Ang ingay ng airport, ang mga tawag para sa mga flight, ang tunog ng mga hinihilang maleta, ang tawanan at iyakan ng mga pamilya, ay parang walang kabuluhan sa kanya. Ang kanyang mundo ay lumiit, nakasentro lamang sa isang eksena na malapit ng maganap. At pagkatapos, nakita niya sila. Magkahawak kamay na naglalakad sina Gilbert at Barbara, hila-hila ang kanilang mga maleta. Nagtatawanan sila. Ipinakita ni Gilbert ang kanilang mga passport at ticket sa staff ng airline. Mukha silang isang masayang mag-asawa na handa ng magbakasyon. Naramdaman ni Kathleen ang huling kirot sa kanyang puso. Ang kirot ng katotohanang tuluyan nang namatay ang lahat ng pinagsamahan nila. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na kapayapaan. Huminga siya ng malalim. Itinuwid niya ang kanyang likod at dahan-dahan lumabas siya mula sa likod ng haliging kanyang pinagtataguan. Nagsimula siyang maglakad palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay matatag at may bigat. Busy sila sa pakikipag-usap sa staff. Hindi nila siya napansin. 5 hakbang na lang ang layo niya. 3 hakbang. 1 hakbang. Huminto siya sa mismong likuran nila. Gilbert? Barbara? Ang boses ni Kathleen ay hindi malakas, hindi pa sigaw. Ngunit sa pandinig ni na Gilbert at Barbara, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Saan ang punta niyo at parang nagmamadali kayo? Nang marinig ni Barbara ang boses na yon, para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang boses ni Kathleen. Imposible. Paanong nalaman niya? Dahan-dahan siyang lumingon at ang nangiti ng tagumpay sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng purong pagkabigla at takot. Nakatayo doon si Kathleen, ngunit hindi ito ang Kathleen na kilala niya. Hindi ito ang simpleng asawa ni Gilbert na laging nakapambahay. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay nakasuot ng isang eleganteng itim na blazer. Ang kanyang buhok ay nakaayos. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kalungkutan, kundi ng isang nakakakilabot na kalmado.
Kathleen, anong ginagawa mo dito? Nauutal na tanong ni Gilbert, namumutla na parang isang papel. Ngumiti lang si Kathleen, isang nangiting mapanganib. Sinusundo ko kayo, syempre. Sagot nito. Akala ko ba may business trip ka sa Cebu, Gilbert? Bakit papunta kayong Cayman Islands? Hinablot ni Barbara ang braso ni Gilbert. Halika na, alis na tayo dito. Bulong niya. Sinusubukang hilahin ito palayo. Ngunit si Gilbert ay parang napako sa kanyang kinatatayuan. Hindi makagalaw sa ilalim ng matalim na tingin ni Kathleen. Kathleen. Pinanood ni Kathleen ang panik sa mukha ni Barbara. Pinanood niya ang pagkataranta sa mukha ni Gilbert. Sa sandaling iyon, wala siyang naramdamang saya, wala ring galit. Ang tanging naramdaman niya ay isang uri ng mapait na pagtatapos. Hindi kayo aalis, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, sapat para marinig ng mga taong malapit sa kanila na nagsisimula ng mag-usisa. Hindi mo kami mapipigilan, Kathleen. Sigaw ni Barbara. Nababawi na ang tapang. Wala kang karapatan at wala kang ebidensya. Ebidensya? Muling ngumiti si Kathleen. Barbara, akala mo matalino ka, pero ang kasakiman mo ang nagpahamak sa'yo. Itinaas ni Kathleen ang kanyang kamay, isang hudyat. Mula sa iba't ibang direksyon, lumapit ang 4 na lalaking nakasibilyan. Mabilis at tahimik ang kanilang pagkilos. Sino sila? Tanong ni Gilbert, ang kanyang boses ay nanginginig na. Sila ang mga maghahatid sa inyo sa tunay ninyong destinasyon, sagot ni Kathleen. Isang police inspector ang humakbang paharap, ipinakita ang kanyang badge. Mr. Gilbert Villafuerte, Miss Barbara Gomez, inaaresto namin kayo sa salang large-scale estafa at conspiracy to commit fraud. POV. Gilbert nang makita ni Gilbert ang badge ng pulis, gumuho ang kanyang mundo. Hindi pwede to, bulong niya. Tumingin siya kay Kathleen. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Kathleen, please, patawarin mo na ako. Mag-usap tayo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Gilbert ang emosyon sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi galit, kundi awa. Tapos na tayong mag-usap, Gilbert, sabi ni Kathleen, at sa bawat salita, parang may kung anong nababasag sa loob niya. Nagsalita ka na. Sa bawat pisong ninakaw mo, sa bawat kasinungalingang sinabi mo, sa bawat halik na ibinigay mo sa kanya. Hayop ka! Sigaw ni Barbara. Nagpupumiglas habang pinupusasan na siya ng isang pulis. Sisinira mo ang buhay namin. Napatingin si Kathleen kay Barbara. At ang awa sa kanyang mga mata ay napalitan ng yelo. Hindi. Kayo ang sumira sa sarili ninyong buhay at sinubukan ninyong isama ang sa akin. Pinuposasan na rin si Gilbert. Ang malamig na metal sa kanyang mga pulso ay parang selyo ng kanyang kabiguan. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan, kinukuhanan sila ng litrato gamit ang kanilang mga cellphone. Ang kahihiyan ay parang isang makapal na kumot na bumalot sa kanya. Huling tingin ang ibinigay niya kay Kathleen bago siya dalhin ng mga pulis. Ang babaeng minsan niyang sinumpaang poprotektahan sa hirap at ginhawa. Ang babaeng siya mismo ang sumira. Kathleen, sorry. Iyon na lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang huli na at wala ng halaga. Tumangulang si Kathleen, isang maliit at halos hindi mapansing galaw. Pagkatapos, tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na lumingon kahit minsan, ni Kathleen. Naglakad si Kathleen palayo sa eksena. Iniwan niya ang mga umiiyak na sirena ng sasakyan ng pulis, ang mga bulungan ng mga tao, ang wasak na buhay ni Nina Gilbert at Barbara. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay may bigat na nababawas sa kanyang mga balikat. Paglabas niya ng airport, ang sumalubong sa kanya ay ang sikat ng araw. Sumasayaw ang hangin sa kanyang buhok. Huminga siya ng malalim, pinupuno ang kanyang baga ng hangin ng kalayaan. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Attorney Sandoval. It's done.
All their assets are frozen. We won, Kathleen. Hindi siya napangiti. Hindi rin siya napaiyak. Nakatayo lang siya doon, sa ilalim ng malawak na kalangitan. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang kaya na niyang huminga muli. Tapos na ang bagyo, at siya kahit paano ay nakatayong muli. 1 taon. 1 taon na ang lumipas. Nakatayo si Kathleen sa harap ng isang malaking glass window sa kanyang bagong opisina. Tanaw ang abalang syudad sa ibaba. Ang kanyang kumpanya na muli niyang itinayo mula sa abo ay hindi na lang isang simpleng online store. Ito na ngayon ang Kathleen's Creations 2.0, isang kilalang brand na may sarili ng gusali. Ma'am Kathleen, handa na po ang conference room para sa board meeting. Lumingon siya sa kanyang assistant. Ngumiti siya, isang ginangiting puno ng kumpiyansa at kapayapaan. Thank you, Lisa. Susunod na ako. Sa loob ng board meeting, umupo siya sa dulo ng isang mahabang mahogany table. Dati, ang mundo niya ay umikot lang sa pagitan ng kusina at bodega ng kanilang bahay. Ngayon, ang bawat salita niya ay may bigat at awtoridad. Pinapakinggan siya. Iginagalang siya. Pagkatapos ng trabaho, hindi siya umuuwi sa luma nilang bahay. Ang bahay na yon, na puno ng masasakit na alaala, ay matagal na niyang ipinagbili. Ang kanyang bagong tahanan ay isang modernong bahay sa isang tahimik na subdivision. Mas maliit ito, ngunit mas maliwanag. At puno ito ng tunog na matagal nang nawala sa buhay niya. Ang tawa ng kanyang anak na si Marco habang naghahabulan sila sa malawak na hardin. Iyon ang tunog ng kanyang tagumpay. Hindi ang mga numero sa kanyang bank account. Hindi ang bagong gusali ng kumpanya, kundi ang dalisay na kaligayahan sa mga mata ng kanyang anak. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit, nakita niya ang isang sobre. Galing ito sa City Jail, isang sulat mula kay Gilbert. Ilang linggo na rin mula nang lumabas ang balita. Hinatulan sina Gilbert at Barbara ng habambuhay na pagkakakulong. Guilty sa lahat ng kaso. Nabasa niya ang balita sa dyaryo. Tiniklop ito at itinapon sa basurahan. Hindi siya nakaramdam ng galak. Hindi rin siya nakaramdam ng awa. Nakaramdam lang siya ng pagtatapos. Binuksan niya ang sulat. Nanginginig ang sulat kamay ni Gilbert. Puno ito ng pagsisisi, ng mga sorry, ng mga sana. Isinulat nito kung gaano niya namimiss si Kathleen at ang kanilang anak. Isinulat nito na sa bawat araw sa loob ng kulungan, ang mukha ni Kathleen, ang palagi niyang nakikita. Tahimik na tinapos ni Kathleen ang pagbabasa. Pumunta siya sa kanilang kusina, kumuha ng posporo at dinala ang sulat sa labas ng kanilang bahay, sa may hardin. Sinindihan niya ang isang sulok ng papel. Pinanood niya ang dahan-dahang paglamon ng apoy sa mga salita ng pagsisisi. Pinanood niya kung paano ito naging abo. At nang ihipan ng hangin ang mga abong iyon, palayo sa kanya, sa dilim ng gabi, naramdaman niyang tuluyan na siyang nakalaya. Ang nakaraan ay isa na lamang abo na tinangay ng hangin. Nang gabing iyon, tumayo si Kathleen sa kanyang balkonahe, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Tinitigan niya ang mga kumikinang na ilaw ng syudad sa malayo. Dati, ang mga ilaw na yon ay parang mga saksi sa kanyang kalungkutan. Ngayon, para sa kanya, ang mga ito ay mga bituin, mga simbolo ng walang katapusang posibilidad. Hindi na siya ang babaeng naghihintay sa asawang hindi na babalik. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa dilim. Siya na si Kathleen Villafuerte, isang ina, isang CEO, isang babaeng muling binuo ang sarili mula sa pagkasira. At sa pagkakataong ito, binuo niya ang sarili sa isang pundasyong hindi na kayang sirain ng kahit sino. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting para sa sarili niya lang. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang pangalan mula sa nakaraan, isang kaibigan mula sa kolehiyo na matagal na niyang hindi nakikita. Sinagot niya ito.
Kathleen, kamusta na? Narinig ko ang tungkol sa bago mong kumpanya. Congrats! Baka gusto mong magkape minsan? Catching up lang. Nag-alinlangan siya sandali. Isang likas na pag-iingat na natutunan niya sa masakit na paraan. Pagkatapos, isang maliit na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Sa pagkakataong ito, mas totoo at mas masaya. Sige, sagot niya. Ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng pag-asa. Coffee sounds nice.